Ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Umabot na sa higit 4 na bilyong piso ang kabuang napinsalang dulot ng bagyong Uwan ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Lunes. Batay sa huling ulat nito, nasa 1.79 billion pesos ang tinatayang pinsala sa agrikultura habang nasa 2.27 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura. Kabilang dito ang halos 13,000 magsasaka at mangingisdang apektado at nasa halos 70,000 hektarya ng nasirang produksyon. Gayon din ang naiulat na higit 200,000 kabahayang napinsala sa 14 na rehiyon sa bansa. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 26 na katao ang nasawi bunsod ng bagyong Uwan. 47 ang sugatan at 2 ang patuloy pa ring pinaghahanap ng otoridad. Samantala sa ibang balita, paratang ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paggamit ng iligal na droga at iba pang anomalya, mariing sinalungat ng palasyo at iba pang opisyal maging ng makabayang grupo. Tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Kamakailang isiniwalat ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos at kanilang mga anak na umano'y gumagamit ng iligal na droga sa harap ng malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila gabi ng November 17. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos maniktuhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Ayon sa senadora, matagal nang alam ng pamilya ang umano'y paggamit ng droga at lalo pa raw itong lumala nang ikinasal ang Pangulo. Kaya nananawagan na siya na umuwi na ito at magpagamot alang-alang sa kanilang kalusugan at pamilya. Agad naman itong pinasinungalingan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga paratang at giniit na mayroon ng mga ulat mula sa St. Luke's Medical Center na nagpapatunay na negatibo sa paggamit ng droga si Pangulong Marcos Jr. Kabilang ang kumpirmasyon ng drug analyst mula sa naturang ospital. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Dito kinestyon din ni Castro ang motibo ng senadora at sinabing maaaring konektado ito sa nalalapit na posibleng pag-imbestiga sa mga kaalyado ni Amy Marcos sa Senado. Kaya tinawag niya ang akusasyon bilang isang desperadong hakbang. Sa Kamara, tinayak naman ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na hindi naapektuhan ang trabaho ng House of Representatives sa kabila ng maanghang na paratang at tuloy-tuloy umano ang pag-usad ng mga panukalang batas sa pamumuno ni Majority Leader Sandro Marcos. Sinang-ayunan din ito ni Deputy Speaker Ferdinand Hernandez at binigyan diin na nakasentro pa rin ang mga mambabata sa direksyon ng liderato ng mababang kapulungan sa halip na sa iringan sa pamilya ng Pangulo. Samantala, umalma naman si Dr. Jose Antonio Goytia, isang kilalang sibikong pinuno at chairman emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya para sa Pambansang Seguridad, People's Alliance for Democracy and Reforms na nagtutulak ng anti-corruption reforms.
Kung saan ayon sa kanya, mabibigat ang paratang na may kinalaman sa iligal na droga kaya't hindi dapat ihayag ng walang dokumento, medical test results o anumang matibay na ebidensya na nagpapatotoo sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Idiniin niya na voluntaryong nagpa-drug test si Pangulong Marcos Jr. noong 2021 at nagnegatibo sa droga ayon sa ospital. Kaya't hindi makatarungan na idamay ang Pangulo at ang unang ginang sa tinatawag niyang pampolitikang drama na walang matibay na pundasyon. Dagdag pa ni Goytia ang pagkakasangkot sa personal na galit ng pamilya sa mga usaping pambansa ay nakakasira sa tiwala ng publiko at dapat hayaan ang formal na investigasyon, hindi ang sigawan sa entablado at magtakda ng katotohanan. Sa gitna ng magkakasalungat na pahayag, nananatiling nakasentro sa tunggalian sa loob ng pamilyang Marcos habang nananawagan ang ilang sektor ng mahinahong pagharap sa mga aligasyon at malinaw na proseso ng pagbusisi sa katotohanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, maaari nang gamitin ng mga pasahero ang 24 na self-check-in kiosk sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA Terminal 1. Ang mga bagong 24-hour kiosk ay naglalayong mabawasan ang pagdagsa ng pasahero sa mga check-in counters at mapabilis ang proseso gamit lamang ang facial recognition system. Samantala, sunod naman dito ay ang nakatakdang pagbubukas ng OFW Lounge sa Terminal 1. Kami po ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Quiapo Church, hinimok ang mga deboto na manalangin para sa bayan. Panibagong big-time hike sa presyo ng gasolina at diesel, umarangkada na. Paratang ni Senator Amy kay PBBM, inalmahan ng mga opisyal at makabayang grupo. DILG, kakasuhan ng 24 na LGU executives na umalis ng bansa sa gitna ng kalamidad. 200 kabataang atleta sasabak sa 14th ASEAN School Games sa Brunei. At ex-Bangladesh Prime Minister, pinatawan ng death sentence kasunod ng hatol na crime against humanity. Hatas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.